Aralin 10. Panimula sa 10 utos. Natapos na natin ang pag-aaral sa sakramento ng binyag, kumpil, Eukaristiya at kumpisal. Kumpletuhin natin ngayon ang kahulugan ng sakramento. Ang sakramento ay mga mapagligtas na masimbolong kilos o mga nakikitang tanda ng pag-ibig ng Diyos na nagmumula sa buhay ni Kristo at ipinagpapatuloy sa simbahan upang magbigay ng biyaya. Mula sa pag-aaral sa mga sakramento, tayo ngayon ay magsisimula ng panibagong aralin. Buksan natin ang ating puso at isipan upang makita na ang 10 utos ay ibinigay ng Diyos bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang 10 utos bilang gabay upang magkaroon tayo ng maayos at masayang pamumuhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salita ng Diyos. Pumili ang Diyos ng bayan. Patuloy na naglakbay sa disyerto ang bayan ng Israel. Sa 3 buwan, tumira sila sa paanan ng bundok Sinai. Umakyat si Moises sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos, "Sabihin mo ito sa mga Israelita. Nakita na ninyo na ako'y mas makapangyarihan kaysa mga Ehipsyo. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi." Sa Sinai, nagbigay ng mga utos ang Diyos para sa bayan. Ang mga utos na ito'y para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Iniligtas ko kayo sa Ehipto mula sa pagkakaalipin." Nang bumaba si Moises at sinabi sa bayan ang nais ng Diyos, ang lahat ay sumagot na may iisang tinig. "Nakahanda kami. Susundin naming lahat ang sinabi ng Diyos. Mamumuhay kami ayon sa kagustuhan ng Diyos." Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Wala kang ibang paglilingkuran kundi ako. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin ang 7 araw ay araw ng pahinga, kaya panatilihin itong banal. Walang sino man ang magtatrabaho sa araw na iyon.
Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang makikiapid. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang maghahangad sa asawa ng iba. Huwag kang maghahangad sa ari-arian ng iyong kapwa. Iniukit ni Moises sa 2 tapyas na bato ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Inilagay ang mga iyon sa kaba ng tipan. Ang mga ito ang tanda ng pakikipagkasundo ng Diyos sa bayang Israel. Ngayon ay nalaman natin ang kwento ng bayang Israel at ang pagbibigay ng Diyos ng 10 utos. Sagutin naman natin ang mga sumusunod na tanong. Ilan ang utos na binigay ng Diyos kay Moises at sa mga Israelita? 10. Sa iyong palagay, bakit ibinigay ng Diyos ang 10 utos? Dahil mahal niya tayo. Dahil naging alipin ang mga Israelita ng maraming taon, hindi sila sanay na maging malaya. Kaya, tinulungan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang gabay. Ito ang 10 utos. Ang 10 utos ay gabay nila sa pagkakaroon ng maayos, masaya at malayang pamumuhay. Noong umpisa, nahirapan sila. Pero napansin nila na sa maraming taon, kapag sinusunod nila ang mga ito, ay lalong nagiging maayos at masaya ang kanilang buhay. Kaya, mahalaga para sa kanila ang 10 utos. Ang 10 utos ay hindi lang mahalaga para sa mga Israelita, kundi napakahalaga din ito para sa atin. Ikaw, gusto mo ba ng maayos, masaya, at malayang buhay? Yes! Kaya, sa mga susunod na linggo ay tatalakayin natin ang mga ito. Kung may kodigo para sa tagumpay sa buhay, ito na yon, ang 10 utos! Mahal na mahal tayo ng Diyos kaya ibinigay niya sa atin ang 10 utos. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng maayos na buhay at para maging masaya tayo. Alam mo ba? Ang 10 utos ay nahahati sa 2 kategorya o grupo. Ang unang 3 utos ay may kinalaman sa pagmamahal sa Diyos. At ang sumunod na 7 utos ay may kinalaman sa pagmamahal sa kapwa. Gawain. Sa isang malinis na papel, gumuhit ng 2 tabletang bato gaya ng nasa larawan. Isulat ang unang 3 utos sa tabletang bato sa kaliwa. At ang ika-4 hanggang ika-10 utos sa tabletang bato sa kanan. Gamitin ang salita ng Diyos na binasa sa aralin na ito bilang gabay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, salamat po sa pagbibigay sa amin ng 10 utos na magiging gabay namin upang magkaroon ng maayos at masayang pamumuhay. Tulungan mo po kaming palaging sundin ang mga utos na ito. Gabayan mo po kami upang lagi kaming mamuhay bilang mabubuti mong anak. Mahal po namin kayo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.